naman kayo karon pagit. Magandang gabi po o magandang hapon. Sa Pilipinas po ay las 7:15 ng gabi. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ang title na sinasabi na hinihingi ko at saka kung sino man sa tingin ko marami ng Pilipino ang humihingi ngayon. Hindi lang hingi ito, pinagdidiinan na dinidemand na ngayon sa presidente natin para the only way para mapatunayan nyo na hindi kayo addict ay drug test, public drug test. At actual at kukuberan ng mga vloggers. Live stream pag drug test. Kaya yan ang gagawin natin. Hair follicle. Tapos live laboratory test. Yan ang hiningi natin para kay BBM at saka kay Lisa. Unfair naman po yan sa mga tao na pinatay sa panahon ng War on Drugs si Digong na pinaghinalaan ng mga adik kaya tinukhang. Unfair yan sa iba niyan na bakit si BBM panahon ni Digong ay hindi malang natukhang. So unfair yan sa lahat ng Pilipino na maraming mga kinakasuhan ng mga tinataniman tapos ng mga pulis hanggang ngayon, mga pulis ay nanananim pa ng mga ebidensya. Kaya usok talaga ngayon ang tanim. So, the only way po na makita natin na tama po yung patas ng buhay natin ay kailangan po ay lahat ng mga opisyal sa ating bayan, dahil opisyal sila po ay may obligasyon na isumiti nila yung kanilang sarili sa drug test. Lahat po, kahit hindi po batas yan, lahat na, kailangan po mag-drug test po kayo lahat. Hindi lang si Bongbong Marcos, hindi lang si Lisa Araneta Marcos, pero sa ngayon po, ang hinihingi ng bayan ay dapat si Lisa Marcos ay mag-umpisa na rin po, saka si Bongbong Marcos. Kaya the only way po na maayos ang ating buhay sa Pilipinas ay kung ang ating mga leader ay hindi addict. Ito, ang katotohanan na sa police report na kasama si Lisa Araneta Marcos nandoon sa hotel kung saan natagpang patay si Juan Paulo Tantoco na anak ng mayaman na may-ari ng mall na si Rosti mga Tantoco ay konfirmado na natagpuang patay dahil sa cocaine. Ay may utang kayo sa mga tao, may utang kayo sa bayan. Pinangunahan ng Pangulo at saka BCP at saka kanyang First Lady na natagpuan kasama doon sa isang hotel room kung saan may partying ng cocaine na namatay si Tantoco ay klarong-klaro na po, konfirmado na po na si Tantoco ay namatay sa overdose ng drugs. Ibig lang sabihin po niyan, mas malamang sa mas malamang. Sabihin mo na 99%, 1% talagang ang leaving to chance. 99% po ang ibig sabihin ay nagparty sila doon ng drugs kaya nga na-overdose. At ang report pa nga yan, may nakita pa yung pulis na isang plastic na punong-puno ng white powder. Maswerte sila at sa Los Angeles ay hindi life sentence ang parusa. Kaya doon nangyari. So malamang na totoong-totoo po yun na hinold doon si First Lady Lisa Araneta Marcos nung panahon ng nahuli siya doon. At nahuli siya, nakalista rito ay nagkataon naman po na panahon na hinuli din si Digong Duterte. So, basahin po natin, pakinggan po natin yung sinabi noon. Kasi ibig sabihin naman po nito, isa rin na hindi nagpipik nyo si Vice President Sara Duterte nung sinabi niya, nag-report siya na sinasabi naman ng spokeswoman ng Malacanang na nagpipik nyo si First Lady. So ngayon, dahil kumpirmado na
na si Paulo Tantuco ay namatay sa overdose sa cocaine, pakinggan muna natin, balikan natin ang nakaraan nung nagsabi si Sara Duterte na nahuli nga si First Lady dyan kasama si Tantuco. Ito po yun. I-share natin muna yung nakaraan. Tapos, dyan po sinabi rin ni spokeswoman Claire Castro na nagpe-fake news lamang po si Vice President. So ngayon, lumalabas po na hindi fake news si Vice President, kundi totoo, true news. So ngayon, kung true news yan, ang ibig lang po sabihin ay talaga palang talagang may talaga palang addict ang ating First Lady. At kung gano'n, addict din ang ating President. Parang gano'n po yung ibig sabihin nun. So pakinggan natin muna si First Lady, si Vice President, na sinasabi nila fake news daw ito. Loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nanggaling ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, so hindi kailangan pa natin pagwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice President. So ang Malacanang ang fake news. So ito naman ang balita, i-present natin ang balita na nakonfirmado na yung First Lady ay natagpo ang patay ay sa overdose ng cocaine ng Billionaire News Channel. Overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantuco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Tantuco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time, listed as significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantuco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantuco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantuco. Sa kanya pala nanggaling Yan ang fake news. at least alam na Siya natin pala kung ang sino source fake ng news. fake news na ito. So at least yan lang muna ang ating balita sa ngayon. At maraming salamat po at out over and out muna tayo.